Wellman TV. Jeric Agosta. Like ka naman dyan idol. Kabanata 10:21. Agad na pinaalis ni Rubos si Stern at tulala itong umalis sa lugar. Ang mga empleyadong nanunood ay biglang nagbago ng ugali. Ang dati nilang mapanghamak na tingin kay Jeric at Claire ay napuno na ngayon ng W. Paggalang at pagkasabik na masiyahan. Sa sandaling ito, hinarap ni Rubos ang mga empleyado, na nagsasabing, ngayong alam na ninyong lahat, si Jeric ay isa sa mga shareholder ng Candy Company, at si Claire Carter ang bagong CEO ng aming kumpanya. Kapag nakita mo siya, tawagan siya bilang aming CEO, Miss Carter. Okay, Mr. Virgil, sabay-sabay na sagot ng lahat ng empleyado sa paligid kay Rubos. Kasunod nito, sinabi ng mga empleyado kina Rubos, Jeric, at Claire. Mr. Virgil, Mr. Agosta, Miss Carter, akyat tayo sa itaas. Trabaho. Kinawean ni Rubos ang kanyang kamay at sinabing, sige. Ding! Ilang elevator ang nagkataong dumating sa ground floor, at ang mga empleyado ay dali-daling sumakay sa kanila, na mukhang guilty. Nagmamadali silang umalis dahil dati silang nasa maling koponan at pumanig kay Stern, sinusubukang harapin sina Jeric at Claire. Ngayong sinibak na si Stern, nakaramdam sila ng labis na kahihiyan. Kaya naman, hindi sila nang ahas na harapin si Jeric at ang bagong hinirang na CEO, si Miss Carter, at sabik na silang umalis. Sa pagmamasid sa mga empleyadong ito na sumasakay sa mga elevator, sinulyapan ni Rubos ang 12-dosenang mga security guard na nakahandusay sa lupa na hindi makatayo. Pagkatapos ay bumaling si Rubos sa kanyang mayordomo, si Joe, at sinabing, harapin mo sila. Sumagot si Butler Joe, oo, guru. Si Rubos, na may ngiti sa kanyang mukha, ay bumaling kina Jeric at Claire, at sinabing, hindi ko inaasahan na si Claire ay haharap sa isang hindi kanais-nais na sitwasyon. Sa kanyang unang araw sa opisina. Ako, bilang kanyang nakatatandang kapatid, ay dapat na responsable para sa hindi paghahanda para dito. Ngumiti si Jeric at sumagot, Ruben, masyado kang matigas sa sarili mo. Maliit na bagay lang. Tumango si Rubos at sinabing, salamat at ligtas kayong dalawa. Tara, akyat na tayo. Ihahatid na kita sa opisina ng CEO. Sumang-ayon si Jeric, sinabi. Oo naman, akyat na tayo. Kasunod nito, dinala ni Rubos sina Jeric at Claire sa isang eksklusibong elevator, at umakyat sila sa opisina ng CEO sa upper doors. Sa katunayan, si Jeric at Claire ay nakapunta na sa opisina ng CEO ilang araw na ang nakakaraan ng si Stern ay hawak pa rin ang posisyon. Gayunpaman, sa oras na iyon, pinalayas sila ni Stern sa opisina. Ngayon, bumalik sila bilang mga shareholder ng kumpanya at ang pinakamataas na ranggo na CEO. Malayo ito sa dati nilang pagbisita. Iminuwestre ni Rubos ang sofa at sinabing, Jeric, Claire, please have a seat. Pamwesto sina Jeric at Claire sa sopa. Umupo rin si Rubos at bumaling kay Claire, sinabing, Claire, habang sinisimulan mo ang iyong paglalakbay bilang CEO ng kumpanya, maaaring maraming hindi pamilyar na aspeto. Ang kumpanya ay nag-ayos ng isang katulong at isang sekretarya upang suportahan ka. Bukod dito, sa mga susunod na araw, itatalaga ko ang aking mayordomo, si Joe, upang tulungan ka sa lahat ng bagay. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nangangailangan ng tulong sa anumang bagay, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan kay Joe. Nagulat si Claire at nagpahayag ng kanyang pasasalamat, na nagsabing, salamat, Ruben. Sa iyong maingat na pagsasaayos, mas mabilis kong mauunawaan ang mga operasyon ng kumpanya. Sumagot si Rubos, you're welcome, Claire. Knock knock. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto ng opisina. Maestro, ako po ito. Joe. Pumasok ka, Joe. Bumukas ang pinto ng opisina, at pumasok si Joe. Halatang inayos na ni Joe ang mga kinakailangang bagay. Hinarap ni Rubos si Joe, na nagsasabing, Joe, ngayon ang unang araw ni Claire sa opisina. Dapat tayong magdiwang. Well, naalala ko na may ilang bote ng Lafite sa cabinet ng alak ng opisina. Pakisundo sila. Pumayag naman si Joe at lumabas ng opisina.
Ilang sandali pa ay bumalik si Joe na may dalang dalawang bote ng Lafite. O.W. Pagkatapos ay ipinagdiwang ni Rubus, Jeric, at Claire ang unang araw ni Claire bilang CEO. Kabanata 10:22. Sa mga huling oras ng gabi, ang seremonya ng Oscar ay nagaganap sa loob ng isang skyscraper sa telebisyon sa Newville. Napuno ang skyscraper venue ng mga nakasisilaw na bituin, kabilang ang mga lalaki at babaeng celebrity na may eleganteng pananamit, pati na rin ang maraming luminaries at investor sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang mga host, isang nakamamanghang blonde na babaeng nagtatanghal na nakapulang gown at isang nakaistilong lalaking host sa isang impeccable suit, ay umaakit sa mga manunood na may maningning na ngiti. Kasunod ng kanilang pambungad na pananalita, oras na para imbitahan ang ilang mahahalagang panauhin sa entablado. Sa gitna ng malalakas na palakpakan, isang kapansin-pansing binata ang umakyat sa entablado na si Il ay nasa 30s, nakasuot ng itim na suit, at may itim na buhok, malalim na asher na mga mata, matangos na ilong, at magandang mukha. Pag-akyat pa lang niya sa stage ay nakuha na niya ang atensyon ng mga babaeng celebrity na nakaupo sa audience. Puno ng paghanga at pagmamahal ang kanilang mga mata sa gwapong lalaking ito. Sa mga manunood, maraming mga male celebrity ang humahanga at magalang na sulyap sa gwapong lalaking ito. Siyempre, hindi ang kagwapuhan niya ang kinaiinggitan nila. Ang mga null star na ito ay halos lahat ay heartthrob, at wala silang pakialam sa kagwapuhan ng isang tao. Ang dahilan kung bakit hinangaan nila ang lalaking ito ay dahil sa galing ito. Kilalang financial dynasty. Ang kanilang paggalang sa kanya ay nagmula sa prestihiyo ng napakalaking yaman ng kanyang pamilya. Ang parehong prinsipyo ay inilapat sa mga babaeng kilalang tao sa madla. Ang kanilang pagmamahal sa lalaking ito ay, una at pangunahin, dahil sa kanyang tanyag na background ng pamilya, at pangalawa, ang kanyang kapansin-pansing kagwapuhan. Ang mapang-akit at gwapong lalaking ito na halos lahat ay napapansin ng lahat ay nagngangalang Jason. Siyempre, sa likod ng pangalang iyon ay ang apelyido na Ross. Oo, ang kanyang pamilya ay walang iba kundi ang mga kilalang financial tycoon, ang pamilyang Ross ng Mescourt. Pinangasiwaan ni Jason ang negosyo ng pamilya sa entertainment industry, at ang kanyang pamilya ay isa sa mga pangunahing sponsor ng seremonya ng Oscar. Kaya naman, hindi nakakagulat na si Jason ang unang naimbitahan ng mga host para magsalita sa event. Sa isa sa mga upuan sa madla, si Lillian ay nakaupo sa isang puting gown na may umaagos na buhok, na nagpapalabas ng ethereal aura. Ang kanyang kagandahan ay walang kulang sa banal. Nakamit niya ang makabuluhang tagumpay sa isang pelikulang pinagbidahan niya noon sa Eldorado, na nakakuha rin ng internasyonal na pagkilala. Bilang resulta, ang pelikula ay hinirang para sa isang Oscar. Si Lillian, ang nangungunang aktres ng pelikula, at ang kanyang manager, gayon din ang ilang miyembro ng production team, ay dumalo sa seremonya ng Oscar. Gayunpaman, hindi tulad ng karamihan sa mga babaeng celebrity sa madla, si Lillian ay hindi partikular na interesado sa gwapong si Jason. Pagkatapos ng lahat, nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng mga gwapong lalaki, at ang isang dayuhang hunk ay hindi sapat upang makuha siya kaagad. Pansin. Kabanata 10:23. Sa kanyang puso, walang may na maihahambing kay Lin Feng, ang pag-ibig sa kanyang buhay. Si Jeric ang lalaking pinakamamahal niya. Sa entablado, sinimulan ng kaakit-akit na si Jason ang kanyang talumpati, na puno ng mga karaniwang formalidad. Ako ang lahat ng mga kilalang tao sa Oscar. Seremonya at pinuri ang mga pelikulang pinaghirapan nila para sa kanilang pangmatagalang epekto sa pandaigdigang industriya ng pelikula, na ginagawang mas espesyal ang kaganapan ngayong gabi. Sa kabila ng cliched na retorika, nagpalakpakan ang audience sa ibaba, parehong lalaki at babae, na parang nakakabighani ang address ni Jason. Kabilang sa masigasig na palakpakan, ipinalakpak ni Lillian ang kanyang mga kamay tulad ng iba, ngunit dahil lamang sa pagiging magalang. Gayunpaman, habang pumapalakpak, tumabi si Lillian sa isang babaeng nasa edad 40 na nakaupo sa tabi niya. Ang babae ay may frame na ginto, salamin at medyo matambok na figure.
Bumulong si Lillian, Sandra, sino ba itong si Jason? Si Sandra, ang babaeng tinawag na ganyan, ay ang manager ni Lillian na sumama sa kanya sa mescourt para sa seremonya ng Oscar. Naapektuhan ni Sandra ang hangin ng kawalang interes, na para bang hindi niya pinahahalagahan si Jason, at tumugon na may pahiwatig ng pagpapakumbaba. Siya ay isang napakayamang pangalawang henerasyon na namamahala sa nangungunang kumpanya ng pelikula ng kanyang pamilya sa mescourt. Sa kabila ng pagtatangka ni Samira na magmukhang dismissive kay Jason, ang kanyang tono ay walang alinlangan na may kasamang pambabala, pagdating sa mga mayayamang individual, lalo na ang mga super-rich second-generation heirs, hindi niya maitago ang kanyang natural na pagkahilig sa mga ito. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula si Sandra sa pamamagitan ng pag-arte ng walang kabuluhan, na nagsasabing si Jason ay isang napakayaman na pangalawang henerasyon, ngunit sa susunod na hininga, sinadya niyang itinuro na si Jason ay nasa numero 1 kumpanya ng pelikula at telebisyon sa mescourt. Pinigil ni Lillian ang ngiti at kusa itong tinanong kay Sandra. Sandra, mukhang malakas ang opinyon mo tungkol sa super-rich second-generation guy na ito, di ba? Sumagot si Sandra, na pinananatili ang kanyang mapagkunwari na tono. Siyempre, isa lang siyang umaasa sa yaman ng kanyang pamilya kung hindi, paano siya nasa entablado na nagbibigay ng talumpati. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa, ngunit kailangan kong sabihin, ang Dini Films ng Pamilya Ross ay hindi kapani-pani walang mahusay na pinondohan. Gumagawa sila ng mga pangunahing blockbuster, at bawat isa ay umaakyat sa isang napakalaking pandaigdigang takilya. Si Sandra, sa kabila ng kanyang naapektuhang pagiging aloof, ay hindi naiwasang bumalik sa kanyang pagsamba sa mayayaman at makapangyarihan kapag tinatalakay ang paksa ng mga mayayamang individual at kilalang pamilya. Ngunit nawalan na ng interes si Lillian sa usapan. Muling napako ang kanyang tingin sa entablado dahil ang super-rich second-generation guy, gaya ng inilarawan ni Sandra, ay katatapos lang magsalita at umalis sa stage. Ngayon, ginagabayan ng host ang seremonya sa pagtatanghal ng parangal. Nagsimula sila sa mga kategorya tulad ng Best Director, Best Actor at Actress, at pagkatapos ay lumipat sa Best Film, Best Cinematography, at iba pa. Isang serye ng mga parangal ang inanunsyo, ang mga nanalo ay umakyat sa entablado, at ang mga nagtatanghal ay namigay ng mga parangal sa gitna ng masigabong palakpakan. Sa wakas, oras na para sa Best Foreign Film Award. Ang kaakit-akit at mapang-akit na babaeng host, na may mapang-akit na ngiti sa kanyang mukha, ay tumingin sa madla at inihayag, "Ngayon, natutuwa akong ipahayag na ang nanalo ng Best Foreign Film sa seremonya ng Oscar ngayong taon ay ang Amazing Grace, na pinagbibidahan ni Lillian Morales mula sa Eldoria." Ang mga madla ay sumabog sa isang malakas na palakpakan. Kabanata 10:24. Si Sandra ay nagsuot ng ekspresyon ng kasiyahan at lumingon kay Lillian, tuwang-tuwa na bumubulalas. "Lillian, ikaw. Nanalo ang akin kumpanya." Si Lillian naman ay nanatiling kapansin-pansing composed. Ngumiti siya kay Sandra at sinabing, "Oo, Sandra, nanalo kami." Itinuon na ng babaeng host sa entablado ang kanyang atensyon kay Lillian at sinabing, "Salubungin natin si MS Morales at ang mga kinatawan ng production company ng Amazing Grace na umakyat sa entablado at tumanggap ng parangal." Lumingon si Sandra kay Lillian at sinabing, "Lillian, umakyat ka na kay Jet at tanggapin mo ang award." Tumango si Lillian. At sabay na tumayo sina Lillian at Sandra mula sa kanilang mga upuan sa audience at pumunta sa stage. Habang umaakyat si Lillian sa entablado, sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw sa entablado, nakasuot ng puting gown na may mahaba, umaagos na buhok, mapuputing balat. Isang statuesque figure, at isang ethereal aura, siya ay nagpakita tulad ng isang celestial na nilalang, na nagpapalabas ng hindi makamundong kagandahan at kagandahan. Sa isang iglap, naging sentro siya ng atensyon ng lahat ng tao sa silid. Ang mga lalaki ay hindi maiwasang mapatingin, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa pagkamangha. Napakaganda niya. Habang si Lillian ay nasa kanyang upuan sa gitna nila, hindi siya napansin ng mga ito kanina. Iyon ay dahil medyo late na dumating si Lillian, at nang makaupo na ang lahat sa kani-kanilang upuan, sila ni Sandra ay nakaupo na sa likuran.
Kaya't ang kanyang kakaibang kagandahan ay hindi napansin ng iba. Ngunit ngayon, sa pag-akyat ni Lilian sa entablado para tumanggap ng parangal, naliligo sa spotlight, nasaksihan ng lahat ng nasa silid ang kanyang walang katulad na kagandahan at likas na kagandahan. Sa isa sa mga upuan sa madla, si Jason, na may kapansin-pansing itim na buhok, malalim at nakakabighaning titig, at prominenteng aquiline cool. Makatulong ngunit humanga, siya ang Helen ng silangang mundo, isang makapidyo hiningang diyosa. Kabanata 1025. Si Jason ay talagang enacted ni Laban, na biniyayaan ng nakamamanghang kagandahan at napakarilag sa entablado. Namsmerize pa ang mga to. Maaaring siti at iyon nang unang makita ni Jason ang Islam, na maganda, ay namangha. Kapag pinuri si Lihan bilang Helen ng Eastern World, nagmula ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Jason, nahuhulog ka na ba kay Lalian? Sa sandaling ito, isang lalaking nakaupo sa tabi ni Jason ang nagtanong, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Neil, pwede mo ba akong tulungan na makuha siya? Sinagot ito ni Jason Duller ngunit bamulong sa tenga ng lalaki. Ayun, ang katabi ni Jason ay si Neil, ang young master ng pamilya Cuevas. Si Jason ang kanyang CNSLISTE. Ang tiyahin ni Niels, na nakababatang kapatid na babae ng kanyang ama, ay nagpakasal sa pamilyang Ross at nanay ni Jason. Ang dahilan kung bakit lumabas si Neil sa movie award ceremony ay ang gastos ng pelikula ay suportado ni Jason. Bumagsak ang pamilya Cuevas, ngunit hindi nila iniwan ang Nuvel. Naghanap sila ng kanlungan sa pinansyal na magnate ng Nuvel. Ang pamilyang Ross, isa sa nangungunang 10 grupo ng pananalapisa. Si Neil ay palaging kasama ni Jason, tulad ng kanyang mga tagasunod at errand boys. Kaya naman, nang dumating si Jason para lumahok sa award ceremony, sinundan din siya ni Neil. Sa sandaling ito, nang marinig ni Neil ang tanong ni Jason, agad niyang tinapik ang kanyang dibdib at sinabi kay Jason, "Bayan mo na lang ako, Jason." "Well, Neil, after it's done, hindi ko makakalimutang gantihan ka ng gwapo." Napangiti ang gilid ng bibig ni Jason. Sa entablado, kinuha nina Lilian at Sandra ang mga trepeo mula sa host, at nag-issue si Sandra ng talumpati para pasalamatan ang mga organizer at iba pa. Pagkatapos ay lumabas sina Lilian at Sandra sa entablado at bumalik sa kanilang mga upuan. Maraming lalaking bituin ang lumingon kay Lilian. Kitang-kita na ang kagandahan at poise ni Lilian ay nakakabighani ng maraming lalaki nang umakyat siya sa entablado para tanggapin ang parangal. Bagamat naramdaman ni Lilian ang tingin ng maraming tao sa kanya, pumikit siya. Wala siyang pakialam sa mga titig nila. Sa puso niya, si Jeric lang ang pinapahalagahan niya. Naisip niya na kapag nakita niya si Jeric bukas ng gabi at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang award, tiyak na matutuwa siya. Siya ay. Sa pag-aakalang makikita niya si Jeric sa lalong madaling panahon, siya ay nasa napakagandang kalooban. Kung hindi pa huli matapos ang seremonya ng parangal, sinugod niya kaagad si Jeric. At ang pinakawalang magawa ay ang pelikulang, Amazing Grace na pinagbibidahan niya ay may mga aktibidad na pangpromosyon sa Nuvel. Kailangan niyang dumalo sa kaganapan ayon sa mga tagubilin ng kumpanya. Kabanata 1026. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkasundo sila ni Jeric Hale na magkita bukas ng gabi. Wala lang siyang oras sa maghapon. Tuwang-tuwa si Sandra na patuloy niyang kinakausap si Lihan tungkol sa Ascord. Ngunit napakalma ni Lihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nanalo siya ng award para sa pelikulang pinagbidahan niya, domestically at internationally. Kaya naman, hindi masyadong nagulat si Lilian. Ngunit napakasaya pa rin niyang manalo ng Oscar para sa Best International Feature Film, na may tiyak na bigat sa pandaigdigang industriya ng pelikula. Sa wakas, narinig ni Lilian ang pag-anunsyo ng host. Tapos na ang seremonya ng Oscar ngayong gabi. Salamat sa pagpunta. Pagkalabas ng television building kung saan ginanap ang film award ceremony, pumunta sina Lilian at Sandra sa underground parking lot at nagmaneho. Bumalik sila sa Hilton Dynasty Hotel, na isa sa pinakasikat at marangyang hotel sa Nuvel. Nang malaman na si Lilian ang nanalo ng parangal,
nagtipon ang staff ng kumpanya sa isang pribadong silid sa hotel na may kasamang champagne. Pagdating nina Lillian at Sandra sa private room, nagbunyi ang 7 staff at nagbukas ng champagne para magdiwang. Masayang nagdiwang ng parangal ang grupo ng mga tao. Hindi natapos ang celebration party hanggang makalipas ang 2 oras. Pagkatapos ay pagod na bumalik si Lillian sa kanyang silid sa hotel. Bumalik na rin si Sandra sa kanyang kwarto sa hotel. Inilabas ni Sandra ang room card at binuksan ang pinto. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Pero pagkapasok niya sa kwarto ay natigilan siya. Dahil may nakita siyang lalaking nakaupo sa sofa na naka-cross legs, humihit-hit ng tabako sa kamay. Agad namang umiling si Sandra. Marami siyang nainom sa celebration party. Maaari siyang uminom ng maraming alak at hindi madaling malasing dahil madalas siyang nakikihalubilo sa mga bisita. Ngunit sa sandaling ito, naramdaman ni Sandra na lasing na siya. Kung hindi, bakit may lalaki sa kwarto niya? Gayunpaman, pagkatapos niyang umiling ay naroon pa rin ang lalaki. Ang lalaking nakaupo at humihit-hit ng tabako sa kwarto ni Sandra ay walang iba kundi si Neil. Nang makita ni Neil na natigilan at nalilito si Sandra, ngumisi siya at sinabing, hindi na kailangang maguluhan. Hindi ka lasing, at hindi ako multo. Sa wakas ay natitiyak ni Sandra na totoo ang kaharap niya. Kabanata 10:27. Hindi ikaw. Bakit nandito ka sa kwarto ko? Biglang nagpanik si Sandra at sinigawan si Neil. Sino? Gayunpaman, malamig na ngumiti si Neil at sinabing, ikaw si Sandra, ang nangungunang ahente ng Elysium Films sa Ilay-Oria. Tama ba ako? Natigilan si Sandra. Tumingin siya kay Neil at nagtanong, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Anong mahirap dito? Ang hall na ito ay pagmamay-ari ng pamilya ng aking pinsan. Kaya hindi mahirap malaman kung sino ka, Neil. At mahinahon. Napatahimik si Sandra. Sa katunayan, hindi mahirap kumuha ng impormasyon ng ibang tao ngayon. Bukod dito, sinabi ni Neil na ang hotel na ito ay pagmamay-ari ng kanyang pinsan na pamilya, kaya hindi nakakagulat na makapasok siya sa kanya. Gayunpaman, hindi napigilan ni Sandra na magtanong, dahil ang hotel na ito ay pinamamahalaan ng pamilya ng iyong pinsan, hindi ka ba nag-aalala na ang pagpasok sa silid ng customer ay maaaring makasira sa reputasyon ng pamilya ng iyong pinsan? Bahagyang ngumiti si Neil, syempre gagawin ko, ngunit papasok ako sa iyong silid para sa mga potensyal na pakikipagtulungan ng movier, hindi pera o sex. Mga pakikipagtulungan sa pelikula. Medyo nagulat si Sandra. Tumango si Neil. Pinsan ko, pinapunta ako ni Jason dito para pag-usapan ang potensyal na pakikipagsosyo sa iyo, Sandra. Nang marinig ito, puno ng pagtataka ang mukha ni Sandra. Ang 300 milyong dolyar, na na-convert sa pera ng Eldoria, ay malapit sa 2 bilyon. At ito ay tiyak na magiging isang napakalaking produksyon. Bukod dito, alam ni Sandra na ang Ross Film ang pinakamalaking kumpanya ng pelikula sa Mescourt. Ang Ross Film ay gumawa ng maraming mahusay, malakihang mga pelikula na hindi kapani-paniwalang sikat sa takilya, na nanalo. Malaking tagumpay. Kung makakakuha si Lillian ng papel sa epikong pelikulang ito kung saan namuhunan ang Ross Film, malamang na masikat siya sa buong mundo. Baka maging A-list international superstar pa siya. Ito ay hindi maabot ng kanya, ang kasalukuyang pinakamainit na babaeng bituin sa Ecloria. Masasabing ang pakikipagtulungan sa Ross Film ay nagbigay kay Lillian ng pagkakataong lumipat mula sa isang sikat na bituin sa kanyang sariling bansa tungo sa isang internasyonal na superstar. Siyempre, hindi niya dapat palampasin ang ganoong pagkakataon. Kabanata 10:28. Mr. Cuevas, salamat, Mr. Ross at Ross Film. Naniniwala ako na ang ating pagtutulungan ay magiging isang mahusay na tagumpay, sabi ni Sandra kay Neil na may sinag. Gayunpaman, tumingin sa kanya si Neil at nag-aalangan na sabihin, Sandra, walang problema ang pinsan ko na mag-invest sa iyo, pero hinahangaan niya. Kinabukasan ng gabi. I wonder, si Lillian. Gusto niyang makipag-chat ng masaya sa mga inumin. Nang marinig iyon, nagbago ang mukha ni Sandra. Bilang ahente, paanong hindi alam ni Sandra ang ibig sabihin ni Neil?
Bagamat ang mga salita ni Neil ay parang kaaya-aya, nakikipag-usap ng masaya habang nag-iinuman, malinaw na ito ay isang pagtatangka na gumawa ng hindi naaangkop na sexual na pagsulong kay Lillian. Sa entertainment industry, para makuha ang babaeng lead role, madalas na kailangang sundin ng ilang artista ang mga hindi sinasabing alituntunin na itinakda ng kanilang mga amo o direktor. This was a shady deal in the industry, kaya nasanay na si Sandra. Gayunpaman, mukhang napahiya si Sandra at sinabi kay Neil, Mr. Cuevas, natatakot akong hindi iyon mangyayari. May boyfriend na si Lillian, at hinding-hindi siya papayag. Bakas sa mukha ni Neil ang panghihinayang at sinabing, aba, sayang naman. Nako! Ang aking pinsan ay mamumuhunan ng 300 milyong dolyar sa iyong kumpanya upang may angkop gumawa ng isang epic na pelikula batay sa mitolohiya para kay MS Morales. Pero hindi ka man lang pumayag sa munting kahilingan ng pinsan ko. Natahimik sandali si Sandra. Sa katunayan, handa si G. Ross na mamumuhunan ng 300 milyong dolyar upang makagawa ng isang pelikula para kay Lillian. Hindi nakakagulat na gusto niyang makipagtalik kay Lillian. Higit pa, sa perang ito, hindi mabilang na mga artistang internasyonal ang handang gawin iyon. Pasko ng pagkabuhay. Kaya naman, nang mabalitaan niyang baka isuko ni Mr. Ross ang pamumuhunan sa pelikula para kay Lillian dahil dito, medyo napaisip si Sandra. Balisa. Nakita ko si Sandra na nakasimangot at nagsisinungaling. Kinuha ni Neil ang isa pang tseke sa bulsa ng kanyang suit at inilagay ito sa mesa. Sandra, regalo ito ng pinsan ko. Kung matutulungan mo siya dito, bibigyan ka niya ng isa pang tseke para sa parehong halaga. Mamaya. Napatingin si Sandra sa tseke na inilagay ni Neil sa mesa. Palihim niyang binilang ang mga numero sa tseke at nagulat siya nang makitang ito ay 1 milyong dolyar. Ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Nabigla si Sandra sa pagiging bukas palad ni Mr. Ross. Ang 1 milyong dolyar na deposito ay kailangang ibigay sa kumpanya. Gayunpaman, kaya niyang ibulsa ang 1 milyong dolyar para sa kanyang sarili. Bilang isang ahente, maaaring hindi siya kumita ng 1 milyong dolyar sa loob ng 12 taon. Kaya naman, imposibleng hindi matukso si Sandra. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Inabot niya ang tseke sa mesa at mabilis na inilagay ito sa kanyang bag. Kabanata 1029. Pagkatapos, nagkunwari siyang naka-reserve at sinabi kay Neil, Mr. Cuevas, napakaraming pera ang na-invest ni Mr. Ross para makagawa ng pelikula. Para kay Lillian. Dapat talaga magpasalamat si Lillian kay Mr. Ross. Ipapadala ko si Lillian para makipagkita sa kanya bukas ng gabi. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Neil habang sinabing, ang talino mo talaga, Sandra. Ipadala si Lillian sa ika-8 presidential suite sa itaas na palapag ng hotel na ito sa 9:00 bukas ng gabi, at pagkatapos. Maya-maya ay bamulong si Neil sa tenga ni Sandra. Sa huli. Sabi ni Neil, Sandra, naalala mo ba ang sinabi ko? Mabilis na sabi ni Sandra. Mr. Cuevas, I do. Talagang gagawin ko ang sinabi mo. Tumango si Neil na may kasiyahan. Tumayo siya at sinabi kay Sandra, well, then I won't take any more of your time. Goodbye. Magalang na sinabi ni Sandra, Paalam, Mr. Cuevas. Matapos palabasin si Neil sa silid, isinara ni Sandra ang pinto. Nagningning ang kanyang mga mata, at naisip niya sa sarili, ibibigay ng mga lalaki ang kanilang buhay sa paghabol sa kayamanan, tulad ng mga ibon na nawala ng buhay sa paghahanap ng makakain. Lillian, pasensya na. Ngunit kung ano ang gusto mo. Ang makukuha ay tiyak na higit pa sa mawawala sa iyo. Kinabukasan, nagbalita si Sandra kay Lillian at sa mga tripulante na kasama niya sa mescourt. Si Mr. Ross ng pamilyang Ross ay nagplanong mamuhunan ng napakaraming 300 milyong dolyar sa isang engranding pelikulang mitolohiya ng silangan na pinagbibidahan ni Lillian. Ang anunsyo na ito ay nagpakilig sa lahat, maliban kay Lillian, na nanatiling kalmado. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin kay Sandra. Ang kumpanya ng pelikula ng pamilya Ross ay namumuhunan ng napakalaking halaga sa isang pelikula para sa paano kung hindi ako gumawa ng mabuti? Pakiramdam ko ay kakilakilabot na binaygo ko sila. Sa totoo lang.
Ang unang pag-aalala ni Lillian ay hindi nakakatugon sa mga inaasahan ng mga namumuhunan, lalo na sa laki ng puhunan daang milyong dolyar sa kanyang unang go. Kahit na siya ay nakastar sa milyong dolyar na mga pelikula sa kanyang sariling bansa, ang mga bilang na iyon ay milyon-milyon. Ngunit ang puhunan ni G. Ross ay nasa daang milyon, isang ganap na kakaibang laro ng bola. Ngumiti si Sandra sa kanya, Lillian, huwag kang mag-alala. Ang iyong mga kasanayan sa pag-arte ay top-notch, kahit na hindi sila ang ganap na pinakamahusay sa iyong sariling bansa. Hindi ba ang pelikula mong Amazing Grace, ang nanalo ng Oscar for Best Foreign Film? Patunay yan ang talent mo. G. Ross, nakikita ang iyong potensyal. Kung hindi, hindi siya mamumuhunan ng ganoong kalaking halaga sa isang blockbuster ng Eastern mythology na pinagbibidahan mo. Tumango naman ang ibang staff bilang pagsang-ayon. Tama si Sandra. Ang galing ni Lillian sa pag-arte ay walang duda. Lillian, ito na ang pagkakataon mong maging isang international superstar. Nang marinig ang mga papuri, buong kabab ang loob na tumugon si Lillian, lahat kayo ay nambobola ako ng sobra. Baguhan pa lang ako at marami pang dapat matutunan. Dagdag pa ni Sandra, tingnan mo kung gaano kahanhin si Lillian. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay nakakuha ng mata ng isang pangunahing manlalaro tulad ng Ross Film Company. Please, Sandra, huwag mo akong purihin ng ganyan. Marami akong dapat matutunan, medyo nahihiya pang sagot ni Lillian. Humalaklak si Sandra. Sige, pakalmayin natin ang mga papuri para kay Lillian. Mayroon tayong abalang araw sa hinaharap sa mga aktibidad na pangpromosyon para sa pelikula sa mahigit 100 mga sinehan sa Nouvelle. Dapat na tayong umalis. Pagkatapos, umalis si Sandra, Lillian, at ang staff sa hotel at pumunta sa mga sinehan para sa promotional event. Sa buong araw, walang sawang itinaguyod nila ang pelikulang Amazing Grace sa ilang malalaking sinehan sa Nouvelle. Sa sobrang abala nila ay halos hindi na sila makahinga. Hanggang alas 6 ng gabi sa wakas ay natapos na ni Lillian ang lahat ng promotional activities at bumalik sa hotel. Pagbalik sa kanyang silid, bumagsak siya sa sofa, pagod na pagod, masakit ang kanyang mga kalamnan sa araw na pagod. Pagkatapos, naalala niya ang plano niyang makipagkita kay Jeric ng gabing iyon. Kinuha niya ang phone niya at mabilis na tinawagan. Lillian, natapos mo na ba ang iyong trabaho para sa araw na ito? Tanong agad ni Jeric pagkasagot niya. Kabanata 10:30. Isang magiliw na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lillian nang sumagot siya, Oo, Jeric, kababalik ko lang sa hotel. Naging matrabaho ang araw na ito. How about I come over now and we have dinner together? Suggest ni Jeric sa telepono. Tumango si Lihan, Sure, halika, sabay tayong maghapunan. Okay, sagot ni Jeric. Akmang kakausapin pa ni Lillian si Jeric, may kumatok sa kanyang pintuan. Knock knock. Sandali lang. Jeric, may tao sa pintuan ko, sabi niya sa telepono. Oo naman, sagot ni Jeric. Sino ito? Tawag ni Lillian sa may pintuan. Lillian, ako ito, Sandra, ang boses ni Sandra mula sa kabilang linya. Halika, Sandra, sagot ni Lillian. Nilagay niya ang phone niya sa malapit na table at bumangon para buksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, pumasok si Sandra, na nagsasabing, Lillian, pinaghirapan mo talaga ngayon. Isinara ni Lillian ang pinto at umiling kay Sandra, hindi naman. Umupo ang dalawa sa sofa sa kwarto. Sa lahat, Sandra. Ito ay bahagi ng aking trabaho. Nakangiting tumingin si Sandra kay Lillian at sinabing, Lillian, nabanggit ko ba ngayon ang tungkol sa kumpanya ng pelikula ng pamilya Ross na gustong makipagtulungan sa atin? Tumango si Lillian, Oo, ano naman, Sandra? Well, nagsimula si Sandra, Mr. Malaki ang pamumuhunan ni Ross ng pamilyang Ross, at sa tingin ko, nararapat lang na makilala natin siya ng personal. Kailangan din nating pag-usapan ang mga detalye ng pakikipagtulungan kay G. Ross. Kaya, naka-schedule kaming magkita ni Mr. Ross mamayang gabi sa Presidential Suite 8 sa itaas na palapag ng hotel na ito. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Lillian, Sandra, bagay ba talaga na magkita sa Presidential Suite niya?
Hindi ba pwedeng pag-usapan natin ang collaboration sa isang private room sa hotel? Hindi ba mas maganda iyon? Natawa si Sandra, nag-o-overthink ka, Lillian. Siya ay isang saye ng isang malaking pamilya. Hindi sila nagpupulong sa mga pribadong silid ng hotel. Nakatira sila sa pinakamarangyang presidential. Mga suite. Isang mataas na karangalan ang matanggap namin doon. And besides, sasamahan kita. Ano kayang mangyayari? Bukod dito, si Mr. Ross ay isang lalaking may asawa, lubos na tapat sa kanyang asawa. Nang marinig ito, naisip ni Lillian, marahil ay nag-aalala nga siya ng sobra. Pinagtibay ng kaisipan ng, oras na tayo Jay. Sinamahan siya, tumanggo siya. Sige, sasama ako sa iyo Mr. Boo. Sumagot si Sandra, mas mabuting huwag kang pumunta ng masyadong maaga. Baka si Mr. Ross naman. Plano ni Tera na makipagkita sa kanya pagkatapos ng hapunan, at maganda. Tumango si Lillian bilang pagsang-ayon, okay. Sige, magpahinga ka na, mag-shower ka, at magdi-dinner tayo bandang alas 7 at sinabing tumayo na ang mga ito. Hanggang sa ngayon. Naiintindihan, sagot ni Lillian. Pagkatapos ay inihatid niya si Sandra palabas ng kanyang silid. Matapos isara ang pinto at bumalik sa sofa, hindi napigilan ni Lillian na isipin ang sarili, mukhang ipagpaliban na naman ang hapunan kasama si Jeric. Halos 7 p.m. na, at pagkatapos ng dimer, kailangan kong makipagkita kay Mr. Ross para pag-usapan ang pagsasamahan ng pelikula. Walang magawa si Lillian. Kinuha ang kanyang telepono mula sa mesa, sinabi niya dito, Jeric, narinig mo lahat iyon, tama? Yeah, I heard it, boses ni Jeric ang nanggaling sa telepono. Huwag kang mag-alala, ituloy mo ang iyong hapunan at mga gamit sa trabaho sabihan mo lang ako kapag tapos ka na, at hahanapin kita. Naramdaman ni Lillian ang mainit na pagkislap sa kanyang puso, na antig sa kanyang ilalim. Ang pagiging maalalahanin ni Jeric ay laging nagpapainit sa kanyang puso. Mahina niyang sinagot sa telepono, sige, tatawagan kita kapag tapos na ako. Sige, bye. Bye. Nakaupo sa sofa sa kanyang manor, pinatay ni Jeric ang tawag. Gayunpaman, isang malamig at matalim na kinang ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na susubukan ni Sandra na itulak si Lillian sa isang mapanganib na sitwasyon. Anong babae ang pusong ahas? Walang kamalay-malay, napakuyom ang kamay ni Jeric sa isang kamao. Narinig niya ang sinabi ni Sandra kay Lillian dahil hindi pa naputol ang tawag. Gamit ang God's Eye, nalaman ni Jeric ang tungkol sa madilim na pukana ni Sandra at Neil. Ang pag-target sa kanyang babae ay tumawid sa linya para kay Jeric. Siyempre, hindi hahayaan ni Jeric na makatakas sila.